Leah, Raquel, Rebecca, Rahab, Tamar. Yun po. Kulang po ang oras kung babagitin po natin yung lahat ng ginawa ng mga kababaihan na to sa Bible at most especially sa ating mga buhay. Kaya po, mga magulang, mga kapatid sa Panginoon, mga tumatayong mga magulang, mga ina especially, Happy Mother's Day po. Ayan, palakpakan naman po natin ang Panginoon. Happy Mother's Day. Kulang po ang isang araw para kilalanin po natin na gawa ng mga magulang or ng mga ina sa ating mga buhay. Kulang po ang isang araw. Praise, okay. At sa biyaya po ng Panginoon, ito po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Yan. Praise, okay. Kaya po sa mga nanonood po sa online, isa po pagpaalang umaga rin at Happy Mother's Day din po. Ayan po. Nawa i-share niyo po ito sa inyong mga mother, mga tumayong nanay sa inyong mga buhay. Sapagkat sa umaga pong ito, ang ating pag-aaralan ay God's calling in the life of a mother. Ang pagkatawag ng Diyos sa buhay, ang espesyal na pagkatawag ng Diyos sa buhay ng isang ina. May nabasa akong quote patungkol sa motherhood na sinasabi, "You'll never know how strong you are until you become a mother." Hindi mo alam kung gaano ka katatag, hindi mo alam kung ano pa yung kaya mong ibigay hanggang sa maging ina ka. May ibubuga ka pa. Yung mga bagay na kala mo hindi mo kayang gawin, kaya mo pala. Kasi naging nanay ka or nanay ka. Superpower po, super moms po ang ating mga nanay. Kaya sa biyaya po ng Panginoon, kagaya po na sabi ko, ang Bible po, in-honor po niya more than any religion in the world. Christianity po ang nag-honor sa mga nanay, sa mga kababaihan. While yung iba po is tinuturing sila na second class citizen, wala silang rights, kagaya ng rights ng mga lalaki. Yan po sa Middle East. Kwento po ni Pastor Tom na nung nasa Middle East po siya, yung tatay po, kasama niya yung mga bata, sumakay sila sa sasakyan. Yung nanay, dala-dala yung malaking TV, may kasama pang grocery. Nanay yung nagbubuhat. So second class citizen po yan para sa kanila. At nasa katuruan din po nila na pwedeng saktan yung mga kababaihan. Yun, second class citizen nga. No? Pero ang Bible po, ang Christianity po, mahal na mahal ang mga kababaihan. Tinuturing po sila as helpmate, as rib, the missing rib. No? Kaya kulang po ang Bible kung wala po ang mga kababaihan. Ayan po. Kaya samahan niyo po ako at tayo po'y tumayo sa paggalang po ng salita ng Panginoon at makibukas po tayo sa aklat ni Lucas, chapter 1. Verse 26 hanggang 38. Hanggang 38. Ayan, sa Tagalog na lang po natin babasahin. Amen po, nakita na po, no? Okay. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." 29. Naguluhan si Maria at sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganitong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel,
Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. You found favor in the eyes of the Lord, sa English. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Verse 34, paano po mangyari ito gayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasan Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mo si Elizabeth ay baog, gayon may nagli siya at sa gayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na? Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Verse 38, last verse. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos umalis na ang anghel. Let's pray. Aming Ama, sa pangalan po ng Panginoong Yesus, pinupuri ka namin at pinasalamatan. Dakilain ka po sa iyong mga salita na binasa po namin sa oras na to. Aming Ama, nawa sa pag-aaral po namin, bigyan po kami ng kalinawan ng isip na beyond dun sa message yung aming makuha, beyond sa verses na ito, Panginoon, yung aming makuha. Kung sa halip, Panginoon, magrema, Panginoon, yung mga salita mo, ito yung maging buhay sa amin. Ito, Panginoon, ay tumatak sa aming puso't isipan na sa pamagitan po nito, higit ka pa po namin makilala, mahalin, at ganoon din po yung mga inasa aming mga buhay. Dakilayan ka, O Diyos. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Makakaupo po ng pumapalakpak sa Panginoon. Hallelujah! Praise God! O Diyos, salamat muli sa pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. God's calling in the life of a mother. Lahat naman po tayo ay anak. Lahat po tayo rito may ina. Iba-iba man ang storya natin, iba't iba man yung klase ng pamilya pinanggalingan natin, or iba't iba mang klase ng ina ang meron tayo, lahat po tayo ay anak. At dahil doon, lahat po tayo ay may ina. At sa bawat ina sa buhay natin, may pagkatawag po ang Panginoon. May dakilang pagkatawag po ang Panginoon sa bawat ina sa ating mga buhay. Kung ikaw po ay ina, ito po ay hamon sa iyo na ikaw ay tumayo sa pagkatawag ng Panginoon sa iyong buhay. Ulitin ko, kung ikaw ay ina, ikaw ay magiging ina, ito ay hamon sa iyo na tumayo ka sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Pero, kung ikaw ay anak, kung nangangailangan ka ng ina sa iyong buhay, kung may ina ka sa iyong buhay, lahat naman tayo meron, ito ay hamon sa iyo upang ipanalangin mo ang iyong ina. Na sa gayon, matayuan niya yung pagkatawag ng Panginoon. Ito po ay istorya patungkol po kay Maria na ina ng Panginoong Yesus. Makikita po natin dito kung bakit gayon na lamang yung pagpapahalaga sa kanya ng mga unang Kristiyano. Actually, ng mga Orthodox Christians, ito po yung mga Eastern Christians, nasa Ethiopia sila. Sila po yung may hawak ng pinakamatatandang manuscripts. So mataas po yung paggalang nila kay Maria. At ng mga Catholics, no, tayo naman lahat dati ay mga Katoliko. May kita po natin dito, ba't grabe yung pagpapahalaga nila to the point na nagpipray sila, syempre mali yun, to the point na ginodiyos na nila, may mga santo sila, syempre mali yun, no? Pero tignan natin kung bakit lubos po pinapahalagahan ng mga naunang Kristiyano at actually ng Biblia, ito pong mga ina. In the person din po ni Maria na ina ng Panginoong Jesus. Ang mga nanay po, especially in the context of Mary, meron pong tatlong pagkatawag ang Panginoon sa kanya. Akin pong hamon at panalangin, makita po natin yung sarili natin sa mga bagay na ito. Amen po ba? Amen? Amen. So, umpisahan po natin. Unang pagkatawag po ng Panginoon, ang mga ina is called to nurture. Ang mga ina is called to nurture. Pag sinabi pong nurture, ito po yung pag-aalaga, pag-aaruga ng may pagmamahal at pagmamalasakit.
So nurture, no? Yung nag-iisang calling po ng pag-aalaga is binigay most especially po sa isang ina, no? Dahil po sa nurturing power ng isang ina, na, nadala sa lupa ang anak ng Diyos dahil po sa pag-aalaga ng isang ina. Marami pong ina nag-aalaga, hindi po nila alam yung inaalagaan nila magiging presidente pagdating ng araw. Yung anak nila, hindi nila alam pagdating ng araw magiging isang scientist, magiging isang general, magiging isang presidente, magiging isang mayor, no? At maaaring maging isa ring ina na mag-aalaga ng iba pang mga prominenteng mga tao. Alam niyo po ba, si George Washington na pinangalan sa kanya yung Washington Palace, no, yung White House, is presidente ng Amerika, pero may lubos siyang pagmamahal at paggalang sa kanyang ina. Sabi niya, "My mother was the most beautiful woman I ever saw. All I owe to my mother." Kung sino ako ngayon, utang ko yun sa aking ina. "I attribute my success in life to the moral," sabi, tinuturing ko yung success ko na nagmula sa moral, intellectual, and physical education I received from my mother. Kung sino ako ngayon dahil yun sa aking ina. May isang talk show sa Amerika, si Steve Harvey yung neto, yung host neto. Ang sabi nung kabataan, paano ako makakontribute sa bansa ko na minamahal? Ano yung pwede kong gawing course? Ano yung pwede kong gawing profession? Kasi right now, housewife ako. Or hindi, ngayon, something like that. Parang wala siyang taste sa career. Parang gusto niya maging housewife. Bata pa yung Sabi ni Steve Harvey, ginagawa mo yung American dream. Ginagawa mo yung American dream. Kasi ikaw yung nag-nurture ng mga Americans na biblically aligned, no? May morality, may intellect. No? So being a mother is doing the work of God. Amen. Nurturing is doing the work of God. Ito yung mismong heart ng Father na maalagaan yung mga bata. And sabi nga, God is Father to the fatherless. So, mothers, to be becoming mothers, you are called to nurture. Hindi lang po tayo tinawag para ipanganak lang yung mga bata, pero alagaan. Alagaan, arugain, mahalin. Ialay natin yung buhay natin para sa kanila. At kagaya nga po ng aking hamon kanina, it also pertains to spiritual mothers. Amen po ba? Spiritual mothers. Ibig sabihin po kasi ng nurturing, you will pour out your life para sa kanila. Yung years, yung energy, yung buhay mo, ibibigay mo para sa kanila. And that is nurturing. That is caring for. So mothers are called to nurture. Sabi rito sa Lucas chapter 1, 31 to 33. You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. So, nung narinig to ni Maria, alam niya yung nasa sinapupunan niya is hari. Hari. Yung hari na matagal nang hinihintay ng mga Israelita. Pero nung sinabi ng anghel na mamanahin, netong nasa sinapupunan mo yung trono ni David, at ang kanyang paghahari ay magpasawalang hanggan, paano mo papalalakihin yung bata? Paano mo ngayon papalakihin yung bata? Ano yung standards mo? Ano? Kung ako si Mary, or sa tingin ko, sa konteksto ni Mary, pinalaki niya
si Jesus with intention. Amen? Na darating ang araw itong batang ito, gagawin niya yung pagkatawag sa kanya ng kanyang ama nasa langit. So, papalakihin niya with intention. Gagawin niya malusog, tuturuan niya ng scriptures with intention. Pag sinabi po kasing nurturing, dinadala mo siya sa destiny niya. Amen po ba? Kung ano yung future niya, dinadala mo siya doon. Ibig sabihin po, yung mga bata, hindi mo siya hayaan na hanapin yung sarili niyang path. Ililid mo muna siya sa path ng Panginoon. At darating yung time, i-reveal sa kanya ng Panginoon kung ano yung kanyang kahinatnan, yung kanyang destiny. It is dangerous po, mga mahal ko kapatid, na you can be whoever you want. You are a superstar. You can be whoever you want. Dangerous po yan, especially pag yung bata wala pang muwang. Kaya nga po, ang relationship po ng magulang sa kanyang anak dapat parents. Parents dapat hindi tropa. Amen po ba? Parents muna, hindi tropa. Yung bata, tropahin mo. O baka mumurahin ka rin niya pagdating ng panahon. Ano muna, kailangan maging parents ka sa kanya hanggang bago siya mag-mature. Let's say, mga 14. Ang problema, naging tropa mo siya nung 7 years old siya, 8 years old siya. Gawin mo, gusto mong gawin. Ngayon, nung masakit na ulo mo, 14 years old na siya, 15, 16 na siya, magiging magulang ako sa'yo. I-reject ka nung bata. Kasi ang panahon para maging magulang sa kanya, yung wala siyang muwang. Amen po ba? Igagayin mo talaga siya as in, ito yung path para sa'yo. That is nurturing. At darating yung time na magiging advisor ka niya, ikaw na yung magiging saligan niya, ikaw na yung voice na hinahanap-hanap niya para sa advice. Kasi ginawa mo ng tama. That is nurturing. We are called to nurture. We are called to nurture. So, only mothers can do the nurturing. Kaya, pagka nagkaroon po ng problem sa mother or father, may kulang po talaga, may hole sa heart ng isang bata na mahirap talaga pong mapulpil. No? Kailangan ng tulong ng Panginoon para mapulfill. Mapunuan yung vacuum. Vacuum po kasi yan part of you. No? Kaya nga yung mga sa mga KMJS, di ba, mga pinaampun sila or something else, hinahanap pa rin nila yung tunay na magulang. No, but we praise God sa mga tumayong magulang sa ating mga buhay. That is the first po. You are called to nurture. And it also applies po para sa mga spiritual leaders, hindi lang po sa mga physical mothers. Kung ikaw ay Kristiyano, you are also called to nurture. Sino ino-nurture mo? Yung mga bagong Kristiyano. Magiging mother ka sa kanila. Ano ba ginagawa ng mother sa kanyang anak? Pinapakain. Inaalagaan, inaaruga. Yun din po ang calling ng isang Christian. So you are called to nurture. Hindi mo alam, yung inaalagaan mong Kristiyano, baby Christian, magiging pastor pala. Amen. Yung tatakbo-takbo dyan na bata, yung madungis na mga bata dyan, hindi mo alam, pagdating ng Panginoon, General of the Kingdom of God pala. Bishop pala yun. Hindi mo alam, napakarami pala yung dadalhin sa Panginoon. Worth it po ba na ialay natin ating buhay para sa mga batang ito? Amen. Worth it po yan. Worth it po ba para ialay natin ating buhay para sa ating mga anak? Amen. Worth it po yan. Hindi mo alam kung ano yung future nila. Ngayon, kung hindi mo sila pinakialaman, hindi mo rin alam kung ano future nila. Baka sakit ng ulo mo yan pagtanda mo. Pakialaman po natin sila. In-nurture po natin sila. Sabi nga sa Proverbs, pag hindi mo dinidisiplinang yung anak, hindi mo siya mahal. Sabi po yan sa Proverbs. Ikalawa pong calling ng Panginoon para sa mga mother, especially po para kay Mary, called for favor. Tinawag ka ng Panginoon sa blessing, you're called for favor. Kinalulugdan ka ng Panginoon. Mothers, kinalulugdan kayo ng Panginoon. Kasi po, napakarami po sa panahon ngayon, may tinatawag sila sa Amerika na kink. Or dink pala. Dink, sorry for the word Dink. Double income, no kids. Double income, no kids. So, mga ayaw nila mag-anak. Ayun. Yun yung agenda nila. So, praise God po para sa atin na gusto po natin maging bahagi ng kalooban ng Diyos, no? Especially
sa original design ng Panginoon. No? Called for favor. Pag sinabi pong favor, it is God's grace. No? And alam niyo po ba, pag sinabi ng Panginoon na you are given God's grace, you are favored by God, usually may kasunod to na trabaho. Usually may kasunod to na mahirap na trabaho. Kaya when I say na, mothers, you are called for favor, kasunod po nun, mothers, may mahirap na trabaho. Amen po ba? May mahirap na trabaho. I remember kay Noah, sabi sa Bible, pasama ng pasama ang mga tao, lahat nagkakasala, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Yun yung pangalawang beses na binanggit yung grace. But Noah found grace or favor in the eyes of the Lord. Pagkatapos nun, anong nangyari? Pagkatapos nun, sabi ni Lord, Noah, gumawa ka nga ng arko. Hindi na tatagal ang earth ng 120 years. Gumawa ka ng arko, ililigtas ko kayo ng pamilya mo. Pag may favor, pag may grace sa buhay natin, may trabaho. Because para kayanin mo yung trabaho, kailangan mo ng biyaya ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Ibig sabihin pala, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng trabaho nang walang kalakip na biyaya. Nang walang kapalit na supplication. Ibig sabihin, kung tinawag ka ng Panginoon sa isang mahirap, mabigat na trabaho, tutulungan ka niya. Para po kay Mary, Mother of Jesus, hindi po ito naging madali. Actually, sobrang hirap. Sa Lucas chapter 1 verse 30. Sabi, but the angel said to her, do not be afraid. Mary, you have found favor with God. Huwag kang matakot. Ikaw ay naging kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Napakarami nga namang babae nung panahon po na yun, pero bakit si Mary? Sapagkat nakatagpo siya ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Sapagkat tinakda siya for this very moment. 39 to 45, Lucas chapter 1 pa rin. Tignan po natin dito yung description sa kanya ni Elizabeth. Si Elizabeth po ay pinsan no or tiyahin or pinsan. No, pinsan no? O kasi naging pinsan niya si John John the Baptist. So ito po si Elizabeth ay pinsan ni Mary. Pero matanda na po ito at wala siyang anak. No? So sa verse 39, tingnan natin. Hindi nagtagal, si Maria ay nagmadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Juda. So bumaba siya. Mula sa Nazaret, bumaba siya. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Zacarias naman po asawang lalaki, asawa ni Elizabeth na siya po ay Levita. Nag-serve po siya sa templo. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya'y napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Ito yung nasa English, ang ganda ng pagkasabi rito. Sabi, blessed are you among women. Ikaw ay babaeng pinagpala sa babaeng lahat. And blessed is the child you will bear. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Yung Espiritu ng Diyos na naka Elizabeth nangusap na si Mary ang magdadala ng Son of God. No? He will bear that child of the Most High. May miracle po ba na beyond old age na pero magkakaanak pa rin kagaya nila Sarah, nila Rebecca, at kagaya nito ni Elizabeth? Miracle po ba yan? Amen. Miracle yun. Mahirap mangyari yun. Pero nangyari na siya sa Bible at least 3 times. Next yung question. Miracle ba na yung birhen magkakalaman na zygote sa kanyang tiyan? Miracle yun. First time lang nangyari yun. Walang in any instances sa Bible na nangyari yun. So nangyari yung miracle kay Elizabeth, pero higit na dakila yung miracle na nangyari kay Mary. No? Siya'y nilukuban ng Espiritu ng Diyos at siya'y nagdalang tao. So, ang idea po nito, yung zygote, yung embryo na
nilagay sa tiyan ni Maria. So buo na po yun. Hindi na po natin kailangan yung normal, yung natural way ng conceiving. Ang conception po ng ating Panginoong Yesus ay supernatural. Amen. Supernatural po siya. So, called for favor. Pag favored by God, actually mga mahal ko kapatid, it is not easy. Question, si Joseph the Dreamer ba favored by God? Yung buhay ba ni Joseph the Dreamer madali? Okay. Alam nyo na. Hinulog sa balon, no? Binenta sa Egypt bilang alipin, nakulong. Ang tagal po niyan. Bago po siya na-promote as Prime Minister ng Egypt. Kaya mga mahal ko kapatid, pag tinawag ka ng Panginoon sa isang gawain, if you are favored by God, expect na hindi magiging madali. Pag tinawag ka ng Panginoon sa isang pagkatawag, sa isang trabaho, isipin mo, hindi magiging madali. Pero tunay yung sinasabi ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9 na, sapat ang aking biyaya. My grace is sufficient. Ito ay nahahayag sa panahon ng kahinaan. Kaya sinasabi ni Pablo dito, ako'y nalulugod sa panahon na ako'y mahina. Sapagkat nahahayag ang kadakilaan ng Panginoon sa aking buhay. If you are called for favor, it will not be easy. Question, si Job po ba favored by God? He is. Ano nangyari kay Job? Kailangan niya dumaan sa napakatinding trial at sa dulo ng kanyang trial, dinoble yung pagpapala sa kanya. Binigyan siya ng doble na dami ng anak, doble na dami ng, at sabi, higit pa sa, yun daw yung mga naging pinakamagaganda sa buong lupain, yung mga anak ni Job at his old age. No? Nadoble rin yung kanyang mga kawan. Pinagpala siya ng Panginoon, pero hindi naging madali. If you are favored by God, hindi sa akin tong quote na to. If you are favored by God, you are also favored by the devil. Ito po ay kay Mike Tyson. Kasi napakaraming dadaan sa'yo na temptation. No, if you are favored by God, gagawin lahat ni Taning yung pamamaraan para alisin ka sa calling mo. No, alisin ka sa pagkatawag sa i-distract ka. I-distract ka, dalawang distract. I-distract as in sirain. Yung kalawang distraction as in lituhin. Alisin ka sa course of your life. I-delay ka. Anong ginagawa ng kaaway sa mga Israelita? Yung 4 days na travel from Egypt papunta sa Canaan, naging 40 years. Paikot-ikot. Yan po ang gusto ng kaaway sa ating buhay. Lituhin ka. I-delay ka sa destination mo. Actually, makakarating ka sa destination mo. Whatever path will take you there, pero madedelay pagka ikaw ay distracted. Yan ang gusto ng kaaway. I-delay ka sa destiny mo. Nakarating ka na sana sa destiny mo, pero distracted ka. Matagal mo sana tinatamasa yung prayer request mo, pero distracted ka. If you are favored by God, sabi rito, you are also favored by the devil. If nasa iyo ang anointing ng Panginoon, kung kilala ka ni Lord, kung kilala ka ni Jesus, kilala ka rin ni Taning. Tama ba? Anong sabi doon sa mga anak ni Esqueba? Si Pablo kilala ko. Si Jesus kilala ko, pero sino kayo? If you are known in heaven, you'll be also known in hell. And it's good to be known in both. Kasi kung hindi po tayo threat kay Taning, walang silbi as an army or as a soldier of God. Mga mahal ko kapatid, tunay, nasa atin po ang favor ng Panginoon. Nasa atin po ang kanyang pagkatawag. Ginawa niya tayo sa isang espesyal na bagay para kay Mary, Mother of Jesus. Ito po yung dadalhin niya, sinapupunan niya ang Panginoong Hesus. Madali ba o mahirap? Madali ba mahirap yung dinanas po neto ni Mary? Mahirap, sobrang hirap. Pag-aralan po natin mamaya. Pero dito po sa Job chapter 7, verse 17 to 18, ang sabi dito ni Job, what is mankind that you make so much of him, of them? No? Sino ba ang tao, bakit lubos mo siyang pinapahalagahan? That you give them so much attention. Na binibigyan mo siya ng
attention, lagi mo siyang tinitignan. That you examine them every morning and test them every moment. Sabi rito tignan sa Tagalog, maganda po ito eh. Job chapter 7 na lang. Ayan. Tingnan natin. Okay lang, sabay-sabay natin basahin. Hanggang 20. Ready? Read. Ang kanyang manggala. Sinusubok mo siya sa bawat. Bakit ba ako ang napagbubuntanan mo? Ako ba ay isang pabigat sa iyo? Okay na yun. Ito na po yung nararamdaman ni Job. Lord, bakit ka lagi nakatingin sa akin? Umaga pa lang, sinusuri mo na ako sa bawat sandali, sinusubok mo ako. Lord, pwede ba tumalikod ka muna, lulunok lang ako? Bakit di mo ako binibigyan ng pagkakataon magkasala, gawin ko yung gusto ko kahit saglit lang? Sabi po ni Job. No? If you are favored by God, mahalaga ka sa Panginoon. Kaya may mga test na dumadaan sa buhay mo para i-promote ka niya sa next level. Di ba ganyan po yung magagaling na mga teacher? Hindi siya babanjing-banjing para sa buhay mo. Lagi kanyang susubukin, lagi kanyang bibigyan ng mga exam. Lagi niyang i-challenge yung character mo. Lagi kanyang i-motivate. Kung minsan sisirain niya yung mga negative thinking mo. That is a good Lord. That is a good teacher. No? Kaya pag dumaraan po sa buhay natin na bakit sunod-sunod na lang mga pangyayari, bakit yung mga gusto kong mangyari, hindi nangyayari, lagi na lang negatibo, bakit ganito yung maybe pamilyang kinabilangan ko, maybe, no? Bakit ganito sitwasyon ng buhay ko? Bakit yung mga iba, magaganda na nga sila, pogi na nga sila, mayayaman pa sila, kumpleto pa pamilya nila, bakit Lord, bakit Lord, bakit Lord? You have those questions in your life, but God has a purpose kung bakit ka nandiyan ngayon. You are situated in that situation para yung mess sa buhay mo maging message. Yung test sa buhay mo maging testimony, no? Na mapapakinggan ng nakararami. Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 You are called for favor because your calling is great. Ang calling po ni Mary, ikaw ay pinagpala sa babaeng lahat. Wow. Kaya hanggang ngayon po, yung honoring po kay Mary, hanggang ngayon po, tanyag po talaga. Ikaw ay babae, pinagpala sa babaeng lahat. Wow. So, I believe she deserved all the honor, acknowledgement, actually. Mary, Mother of Jesus. Tignan po natin yung yung mga naging sakripisyo niya. Namamotivate naman po ba yung ating mga nanay, nagkakaroon po mga mensahe? Amen? Amen. Before I proceed dyan, bigla lang dumating sa akin, mga nanay, hindi mo alam, nagpapalaki ka ng lingkod ng Panginoon. Hindi mo alam, nagpapalaki ka ng pastor. Hindi mo alam, nagpapalaki ka ng evangelist na maraming dadalhin sa Panginoon. Hindi mo alam. Pero alam ni Lord. Kaya galingan po natin yung nurturing. Because kung si Mother Mary, no, ay tinawag upang maging ina ng Panginoong Hesus at maging babae, pinagpala sa babaeng lahat, may calling din po ang Panginoon sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, may calling ang Panginoon sa buhay mo. You are called for favor. Pinagpala ka ng Panginoon. Claim nyo yan. Claim nyo yan. Ikatlo po, sa Lucas chapter 30 verse A, chapter 1 verse 30a. Ano pong sabi rito ng angel? Ang sabi po rito ng angel, do not be afraid.
chapter 30, verse 8 yan. Ay, verse 38 yan. Do not be afraid. Bakit niya po sinabi na, do not be afraid? Kasi yung kakaharapin mo, pagkatapos ng gabing ito, nakakatakot. Katakot-takot. Bakit? Bakit po kaya katakot-takot? Biruin nyo. Birhen, nakaka-engage pa lamang, natagpuan na buntis. Ulitin ko, birhen, nakaka-engage pa lamang. Buti sana kung walang engagement, pero okay din na meron. Buntis, nagdalang tao. By this time po, ang edad ni Mary, by ano po to, sa history po ito, ang age po niya nung siya po ay na-engage is around 14 to 15 years old. Yan po yung panahon po na Israel, yan po yung edad po nila sa engagement. At si ano po, di ba, si Jose ay galing sa linya ni David. Si Maria din po ay galing sa linya ni David. Kasi ang pinapakasalan po nila is yung mga same lineage po nila ng family. No? And backtrack din po yung lineage po ni Mary, nasa kingship din po yan. No? Okay, proceed ko. So, ano po yung dalawang bagay na pwedeng mangyari kay Mary? Ano po yung dalawang bagay na pwedeng mangyari sa kanya na natagpuan siyang buntis, engaged siya, so committed siya, pero tagpuan siyang buntis? Unang pwedeng mangyari, divorce publicly. Ibig sabihin nun, by the way, kasi yung pagpapakasal sa Israel, dalawang phases siya. So, nag-engage, good as mag-asawa na yon. Pero syempre, di sila nagsasama sa isang bahay. Ang mangyayari niya, magkahiwalay sila ng isang buong taon, no? Tapos i-announce ng tatay kung kailan babalik yung lalaki. Yun na yung gabi ng wedding. Yun na yung araw na magkikita sila. So, pagka-engage po nila, as good as kasal na sila nun. Covenantly, kasal na sila nun. So, yung term dito is ide-divorce. Publicly, hahanap siya ng mga magte-testify na dinedivorce ko na si Mary, sasabihin ni Joseph. Ang gagawin ng mga tao sa kanya, idadrag siya sa labas ng bayan, saka siya babatuhin hanggang mamatay. Yung bato na yon, yun yung magiging grave niya. Pupunin niyo ng bato para sa lahat ng maglalabas, papasok sa bayan, makikita na itong babaeng to, ganon. So magiging palatandaan siya. Yun yung una. Nakakatakot ba yun o hindi? Sa tingin ko po nakakatakot. Yun yung una. Ito po ikalawa, divorce privately. At makikilala na itong babae for all her life na nagkaroon siya ng anak out of wedlock. No? So, masisira yung pangalan ng kanyang family, yung buhay niya mismo masira. No? Hindi na makikipagnegosyo yung mga tao sa family nila. Ganun po ang kahihiyan na idudulot nito. Ngayon, Joseph, being a man of God, ayaw niyang mamatay si Mary. Ang plano niyang gawin, i-divorce si Mary privately. No? If de-divorce niya, pupuntahan niya, kakausapin niya, ayoko na, ganito, ganyan, ba't ganyan yung nangyari. Pero sa kanyang pagtulog, na naginip siya. Kinausap po siya ng messenger ng Panginoon, Archangel Gabriel, patungkol sa dinadala nito pong si Mary, na ang kanyang dinadala ay Child of the Most High. At ang ipapangalan sa kanya ay Jesus, Emmanuel, God with us. And Joseph, being a man of God, kulang yung acknowledgement din kay Joseph, pero may faith din po si Joseph para sumunod siya sa Panginoon. Kasi pagka ganun nangyari, yung fiancé mo, nagkaroon ng anak, kahit hindi pa naman kayo nagsiping, para kang dinuraan sa harapan, sa mukha mo, napahiya ka. Yun naman yung sa part ni Joseph. Parang pinahiya ka ng harap-harapan ng fiancé mo na si Mary, parang ganun. Pero para tanggapin niya pa rin si Mary, nilunok niya yung pride niya. Nagpakumbaba pa rin siya sa Panginoon. Meron din po siyang faith. No? So, motherhood calls for, tingnan natin, pangatlo na po ako. Motherhood calls for courage. Sabi niya, courage. Kailangan ng ekstrang katapangan.
Ano nga ba ang courage? Ang courage po is not absence of fear. Pag sinabing courage, hindi po ito yung wala kang takot, wala kang kinakatakutan. But it is the ability to confront fear, pain, danger, or uncertainty, acting despite these feelings rather than being fearless. Ibig sabihin po pala ng courage, kahit may pangamba ka, kahit may takot ka, gagawin mo pa rin. Amen po ba? And ang pagiging mother, kailangan po ng katapangan. Kailangan po ng katapangan. Nakausap ko po yung pinsan namin galing sa Pangasinan. Yung anak po niya is nabuntis ng maaga. Alam niyo po ang sabi niya, kung maaari na lang siya na yung umire para hindi masaktan yung anak niya. Bata pa po yung anak niya. Di ko na alam, di ko sabihin ko ilang taon, pero bata pa. Sabi niya, kung natakot siya para sa anak niya, kung maaari siya na lang yung iire para sa anak niya. Isipin niyo po yun. Yung katapangan po ng mga nanay. Para maging isang ina ka, you will know kung gaano ka katapang. No? Mothers, you are braver more than you know. Sa totoo lamang po, saludo po kami talaga sa inyo mga ina. Na yung hirap hindi lang po dun sa panganak. Kahit yung CS, grabe rin po ang paggalang po natin sa mga CS. Ang hirap po kasi niyang gumaling. Di ko alam, 3 layer daw po yan na ini-scalpel pa unti-unti. No? Saludo rin po sa mga ina na CS. Ito pong pagsunod sa Panginoon, kailangan ng courage. Amen po ba? Ano na lamang iisipin ng mga tao kay Mary, ng kanyang magulang, ng mga tao nakapaligid sa kanya? Napakatapang po ni Mary, hindi pa siya umaabot ng 20 years old. 14 to 15 years old pa lamang siya. Isipin niyo po kung gaano katapang yan. Para tumayo siya sa harapan ng Panginoon at sabihin niya, Lord, I am your servant. Lord, mangyari yung kalooban mo sa buhay ko. Tignan natin nga yan. Chapter 1 verse 38 yan. Lucas chapter 1 pa rin. Ito. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Wow. Sa English po ang sabi rito, I am the Lord's servant. Ibig sabihin, gawin ng Panginoon kung ano ang gusto niya para sa akin. Mangyari ang kanyang kalooban. May it be to me as you have said. Hindi niya na-reject. Sabi niya, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Kahit mahirap yung kanyang kakaharapin, ang nais niya mangyari sa kanyang buhay, gamitin siya ng Panginoon para mangyari yung kanyang kalooban. It calls for courage. And alam niyo po mga mahal ko kapatid, sometimes ang obedience mahirap. Kailangan ng courage. Ano na lamang sasabihin ng ibang tao? Yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon, maybe wala sa hulog. No? Sobrang radical, wala sa logic. And before I go, gusto ko pong tignan natin yung pinagkaiba ni Zacarias kay Maria. No? Regarding to sa courage and obedience. Punta tayo kay Zacarias sa Lucas chapter 1, verse 11. Hanggang 19. Tuloy-tuloy natin. Yan. Okay. Okay. Nagpakita sa kanya roon, si Zacarias po ay isang pare. No, nasa linya po siya isa po siya Levita, galing po siya sa linya ni Aaron. So, galing po sa kanya sa mga high priest po siya, no? So, habang naglilingkod siya, nagpakita sa kanya doon ng isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Nasindak si Zacarias at tatakot na makita niya ito. Ngunit sabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias.
dininig ng Diyos ang iyong panalangin, ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ngayon, ang dami pang description dito na sinabi ng anghel at lahat napakagandang description. Ngayon, punta tayo sa verse 18. Eto na. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko matitiyak na mangyayari iyan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa. Nakita niyo yung pinagkaiba? Si Maria sabi niya, paano po yun mangyayari? Gusto niya malaman kung paano mangyayari. So sinabi ng angel na lulukuban ka ng kapangyarihan ng Diyos. Sinabi ko paano mangyayari. Ito naman nag-question, paano ko matitiyak na mangyayari iyan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa. Meron siyang doubt. Meron siyang pagdududa na paano yung mangyayari? Paano ko mas-sure na mangyayari nga yan? Matanda na kami. Anong ginawa ng anghel? Verse 19, ako sa Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos, isinugo niya ako upang dalhin sa iyo magandang balitang ito. Ngunit dahil sa hindi ka naniwala sa mga sinasabi ko, matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka mapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Dahil lumabas sa iyong bibig ay doubt, pagdududa, pag-question, kahit si Gabriel na yung nagdala ng message. By the way, sa Bible po, pag ang angel may pangalan, hindi yan basta-basta. Angel Michael, Gabriel, sila po ay archangel. Meron silang kaisa-isang purpose na sila lang yung pwedeng gumawa. Si Michael, Archangel Michael, siya po yung siya po yung commander sa hukbo ng Panginoon. Si Gabriel naman, siya talaga yung nagdadala ng mensahe. Yan lang po yung kaisa-isa lang gawain. And sa lumang tipan po, pag dumarating yung mga angel, usually mga walang pangalan. Pero dito, for this special purpose, may pangalan yung anghel, Gabriel. Ngayon, hindi niya pinaniwalaan si Gabriel. Pipi ka ngayon. Tignan niyo po yung courage and faith ni Maria. Ano po pinagkaiba nila? Si Zacarias, pare. Sa panahon ngayon, pastor. Kung hindi bishop, kung hindi mataas ang katungkulan, matanda na siyang pare. Ang dami niya ng karanasan. Hindi ko alam kung ilang beses niya na nabasa ang Bible nila, ang Torah. Pero may doubt. Si Maria, sino si Maria? Si Maria, 15 years old, babae. Pero nung sinabi sa kanya ng Panginoon yung mangyayari sa buhay niya, ako'y iyong alipin. Mangyari sa buhay ko ang iyong kalooban. Faith. Ibig sabihin po pala, mga mahal kong kapatid, hindi po siya nasa tagal ng paglilingkod sa Panginoon. Hindi po siya nasa status mo sa simbahan, katatayuan mo sa simbahan, pero ano yung laman ng puso mo? Willing ka bang mag-submit sa Panginoon? Willing ka bang sumunod sa Panginoon? Nakita ko kay Maria, napakaganda niya pong character, yung humility. Nagpasakop siya sa Panginoon. Eto si Zacarias, nagtanong pa eh. Nagduda pa eh. Mataas na rin kasi siya. Alam niyo po ba, si Zacarias siya po ay pare, si Elizabeth naman po ay isang propeta. So, walang question sa kanilang, sa kanilang spiritual life. Pero mga mahal ko kapatid, ang sabi ng Panginoon, Matthew chapter 11, that, tingnan natin, Matthew 11, na higit na dakila sa lahat ng propeta, si John the Baptist. Tingnan natin. 11. Ayan. Nakita mo na agad dati ha. Thank you. Tandaan ninyo, makinig po mabuti, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Higit pa siya kaysa sino mang sinilang ng mga hari, kung sino mang mga propeta, no? Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Wow! Ibig sabihin po pala, dakila si John the Baptist. Pero yung mga nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, least in the kingdom is greater than John the Baptist. Purihin naman natin ang Panginoon. Palakpan natin ang Panginoon.
Alam niyo po, mga mahal ko kasama, nung panahon po na ito, ang nagpakita po ng gantong klaseng puso, si Maria. Mary, Mother of Jesus. Mga mahal kong magulang, mga kananayan, you have a superpower. No? And it is found in your faith sa Panginoon, submission sa Panginoon, at pagsunod nyo sa Kanya. So tuloy natin, called for courage. Alam niyo po ba, throughout her life at ng life ng kanyang baby, si Jesus, consistently po silang nasa danger. At least 7 times in their life, nasa danger sila. Her life is in danger. So, the life of her baby is in danger. Bakit? Pwede siyang batuhin para mamatay. Tama ba? And actually, dun po sa movie, ang ganda po nung movie na Mary, Mother of Jesus, yung mga masusugid, mga religious person, gusto siyang patayin. Kasi bawal sa kanilang lugar yung ganong klase na nabuntis, nanganak ng walang tatay or ng isang birhen nang hindi kinasal. So, yung buhay ng kanyang anak, ng Panginoong Hesus ay nasa danger. Una yon. Ikalawa, yung buhay ng Panginoong Hesus nasa danger nung pinanganak siya. Isipin nyo, nanay, manganganak kayo saan? Sabsaban. Sige, pagkapanganak nyo sa sabsaban, may katabi kayong kamelyo, dumidila ng tubig. May katabi kayong donkey, kumakain ng damo. Tapos, pinutol yung umbilical cord. Tinanggal yung placenta. Anong mangyari sa baby? Pwede po siya ma-infeksyon. Tama po ba o mali? Tama. So, ang buhay ng Panginoon is nasa danger nung pinanganak siya. Katlo po, ang buhay ng Panginoon ay nasa danger nung 2 years old po siya, pinapatay ni Herodes yung lahat ng bata sa Israel. Pinapatay, 2 years old pababa, pinapatay. Kaya po ito sila Mary, tumakas. Papunta sa Egypt. Ikaapat, nung si Jesus po ay 12 years old, nangyari po yung isang bagay na pinakakatakutang mangyari ng mga nanay. Ano po yun? Ano po yun? Isipin nyo to, mga nanay. Kasama yung anak nyo, pumunta kayo sa Quiapo, Divisoria, na wala yung anak nyo. Buti ngayon may social media na. Dati wala. At nawala po si Jesus sa pinakasentro pa, nasa templo po siya. So parang na siyang Quiapo. Sobrang daming tao po. Yung yearly nilang bisita, dun pa siya nawala. So, papauwi na sila, pabalik na sila sa Nazareth, 3 araw na silang naglalakad, napansin nila, wala si Jesus. Alam niyo po ito, si Jesus, ma-share ko lang. Feeling ko po si Jesus, don't take me for this. Feeling ko po si Jesus, sanay silang laging nawawala. Laging nagpipray si Jesus. Lagi siya nawawala. He is slip away. Madalas si Jesus lagi nawawala eh. So pag si Jesus nawala ng ilang minuto, okay lang, sanay na. No? Sanay na tayo. Pero nung nawala ng 3 araw, yun na yun. So nakita niyo si Jesus, anak ko, bakit mo pinapasakit ang kalooban ko? 3 araw ka namin hinahanap. Ganito, ganyan. Naalala ko tuloy si Pastor Dave. Sanay kami pag nawawala si Pastor Dave. Nandiyan ba yun? Pagka nawala yan, alam namin. Wala ba siya? Nasa taas ba? Sanayan lang yan. So, sanay na kami. Feeling ko sanay na sila kay Jesus. Pero yung 3 days na nawala, nakakatakot. No? So, 3 days na wala po ang Panginoong Hesus. Danger ba yung sa buhay ng bata o hindi? Danger po yun. Paano yung kukuhain ng puting ban? No? And after that, may isa pang danger na nangyari sa buhay ng Panginoon at sa buhay ni Mary. After this scenario po, na nawala si Jesus, hindi na po muli nabanggit ang pangalan ni Joseph, ama ni Jesus. So sabi po ng mga theologians, nabiyuda po ng maaga ito pong si Mary. Pinalaki niya ng mag-isa yung kanyang mga anak. Meron pa siyang at least na 6 na anak. No? 4 na lalaki, 2 babae. Mahirap po bang magpalaki ng anak mag-isa o madali? Mahirap. Sobrang hirap. Lalo kung babae. No?
So, mahirap po ang dinanas ng Panginoong Yesus at ang kanyang ina. And finally, gusto ko po kayong dalhin dito sa Lucas chapter 2, verse 30. Ito po yung masabi kong huling danger sa life ni Maria at ng Panginoong Yesus. Ito po yung nung dinala na si Jesus, nung 8 days old siya, dinala siya sa templo, hinawakan siya ng isang propeta. No? Si Simeon, na buong buhay niya, inaantay niya ang Panginoon. At si Ana. So, Lucas chapter 2, 35, I believe. Yan. Sige, tuloy. Sige, okay. 25. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Isang lalaki matuwid, may takot sa Diyos, at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Pinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, Simeon ay pumasok sa templo. Nagkataon, no? Sa utos ng udyok ng Espiritu Santo, pumasok si Simeon at nang dalhin doon, sakto, dinala na ni Jose at ni Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa tinakdang kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. At last, hawak na niya. Tingnan natin. Hawak na niya. Hindi ang bit, pero ang magliligtas sa buong daigdig. Amen. Sabi, ngayon Panginoon, maaari na po akong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mata ang inyong pagliligtas. Hindi pa niya nakita na iniligtas, pero nakita niya na kung paano ililigtas. 31. Na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at pagbibigay dangal sa iyong bansang Israel. Tingnan natin. Na mga magulang ng sanggol dahil sinabi si Simeon tungkol sa bata, binasbasan sila ni Simeon, sinabi kay Maria. Eto na. Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga, una, sa kapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. No? Para sa mananampalataya, siya ay kaligtasan. Para sa mga magtatanggi sa kanya or magsusuplong sa kanya, siya ay judgment. Siya ay magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligtasin siya ng marami. Kaya't maayag ang kanilang iniisip dahil dito magdaranas ka. Ito yung gusto kong bigyan emphasis. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatian parang isang patalim na tinarak sa iyong puso. Ito po yung last danger. Ito po yung last danger. At gusto ko po kayong dalhin sa John chapter 19 verse 25. John 19 verse 25, please. Nandiyan na ba? Ayan. Ito. 25. Sabi po rito, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang, sino? Ang kanyang ina. Sa English, near the cross of Jesus stood his mother. Kung yung kanya pong mga ibang alagad ay tumakas na, yung mga pinakain, pinagaling, nagpiglasan na, yung mga nagtaas ng palaspas, nagsabi na ipako siya. Narito ang ina ng Panginoong Yesus nakatayo sa tabi ng kanyang krus. Yung mismong babae na kasama niya nung pinahayag na siya'y ipapanganak, yung mismong babae na nakasama niya sa lahat ng danger, tumakas papunta sa Ehipto,
naghanap sa Jerusalem 3 araw, nakasama niya buong buhay niya, narito, kasama pa rin niya hanggang kamatayan. Nagigets niyo po ba yung gusto ko sabihin, mga mahal ko kapatid? Ang puso ng isang ina, sasamahan ka hanggang kamatayan. Narito, si Maria, ina ni Jesus, nakatayo sa tabi ng krus. At nung oras na ito, nangyari yung sinabi ni Simeon, ikaw ay lubos na maghihirap, para kang pinapako sa dibdib mo, tinutusok sa dibdib mo. At para sa akin, mga mahal kong kapatid, nai-emphasize lang po natin lagi, especially sa mahal na araw, yung pako na naipako sa Panginoong Hesus. Pero may pako rin na naipako sa puso ng isang ina nung namatay ang kanyang anak, Panginoong Hesus. Near the cross of Jesus stood his mother. And mga mahal ko kapatid, that calls for courage. Yan po ang puso ng isang ina. Kaya po, kung may ina ka po sa buhay mo, huwag mo na pong hintayin yung huling panahon para pahalagahan mo siya. Kung may ina ka sa buhay mo. Marami nagsabi, gawin ko sa konteksto ng tatay. Sinasabi, sana man lang nagawa ko to sa tatay ko bago siya namatay. Totoo po ito nangyari. May mga ganyan po ako mga nakausap na kabataan na sana man lang nalibre ko siya, nasabihan ko siya ng I love you, napagtimpla ko ng kape, nayakap ko. Tanong ko sa kanya, bro, may nanay ka pa? Oo, pastor, meron pa. Hindi mo nagawa sa tatay mo, gawin mo sa nanay mo. Vice versa. Kung di mo nagawa sa nanay mo, gawin mo sa tatay mo. Minsan kasi po nakikita natin yung halaga ng isang bagay or ng isang buhay pag wala na. Huwag nating antayin mawala. Huwag po nating antayin mawala. Isa lang po ang nanay na meron po tayo. Dito ko na po tatapusin sa superpower po ng mga mother. Especially po ng mga nanay na believers. Ulitin ko, mga nanay na believers. So mother superpower, prayer and praise. Ang panalangin po ng isang taong matuwid ay mabisa at makapangyarihan. Pero ang panalangin ng isang nanay na mananampalataya, ay grabe, kaya pong yanigin ang impyerno niyan. Totoo po yan. Biblical po. Kaya po ang panawagan po ng Panginoon sa mga nanay na believer, manalangin. Kaya po niyang baguhin ang puso ng asawa. Kaya po niyang pabalikin ang puso ng mga anak. Mga mahal kong magulang, mga kananayan, manalangin tayo sa Panginoon. Bakit kaya in-example ng Panginoon sa Lucas chapter 18 verse 1, sabi, sinabi to ng Panginoon, itong talinghaga na to upang tayo manalangin at huwag masiraan ng loob. Pinakita niya doon yung panalangin ng isang byuda. Bakit po kaya babae yung pinakita doon? Kasi iba po yung paging porsigido ng isang babae. Iba po yung puso ng isang ina. Maalala rin po natin si Hannah. Iba rin po yung kanyang klase ng panalangin. Yung po ang superpower ng isang nanay. Kung naisip niyo po kung ano yung ministry na gusto niyong puntahan, pasukan, mga mahal ko kapatid, panalangin. Manalangin ka sa kwarto, manalangin ka sa CR, manalangin ka sa kahit saan. Obedience and humility, believing in the promise of God, support in the ministry and miracles. So naging support din po si Mary, Mother Mary of Jesus. And finally, treasuring and pondering in the heart the goodness of God. Alam niyo po yung mga nanay, hindi po yan mabilis makalimot. Tama po ba yung mga nanay? Pag may sinabi po yung asawa sa nanay, hindi niya nakakalimutan. Pagka may sinabi siya or may sinabi sa kanya maybe masakit na bagay yung anak, hindi niya nakakalimutan. What if po, mga mahal kong magulang, umpisahan natin ngayon na yung wag nating kalimutan is yung kabutihan ng Panginoon. Alam niyo po yung ginawa ni Maria dito? Tingnan natin ate, Lucas chapter 2 verse 19. Kung ano po yung ginawa ni Maria dito, ginawa niya kung saan the best yung mga nanay. The best sa mga nanay, walang ibang verse na binigay sa ibang verse matatagpuan yung ganito. Yung emphasis na to. Ito po, the best dito yung mga nanay. Namangha ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Namangha ang lahat, pero ang nag-iisang gumawa nito, si Maria.
tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Sa English po, he treasured and pondered these things in her heart. The best po ang mga nanay dyan. Kung may i-meditate po tayo, nawa yung kabutihan ng Panginoon. Maaari po ba tayong tumayo? Nawa po na pagpala po tayo sa mensahe. At para po sa mga kananayan, nawa nahamon po tayo tumayo sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen? At sa mga anak, nawa nahamon din tayo na ipag-pray natin yung ating mga magulang, pahalagan natin sila, mahalin natin sila ng higit. Hindi pag wala na sila, hindi pag mahina na sila. Sa halip, i-treasure natin yung mga panahon na kasama natin sila dito sa lupa. O Diyos, ngayong oras pong ito, nais ka po namin pasalamatan sa buhay ng aming mga kananayan. Dinadakila ka po namin, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Salamat na sila po yung binigay mo sa amin, Panginoon. I know they are not perfect, kasi di rin naman po kami perfect, O God. But you, God, is a perfect God. I pray para sa buhay ng aming mga kananayan, palakasin mo sila. Tulungan mo sila, Panginoon. Nawa yung kanilang puso mapuno ng kasiyahan at eagerness na makapaglingkod pa sa iyo at makilala ka pa, Panginoon. At yung courage na binigay na meron si Maria, Mother of Jesus, ay tamuhin din po nila yung faith, yung humility, yung submission to your will, O God. Lord, I praise you in the life ng aming mga kananayan. Even din, Panginoon, yung mga tiyahin na tumatayong mga nanay, yung mga nag-ampon na mga bata na tumayo na rin mga nanay, yung mga kuya at ate ay mga na tumayo na rin bilang nanay, O Diyos, na naglalaan na kanilang buhay. And yung mga spiritual na mga nanay din, Lord God, I praise you in their lives. Na binigyan po sila ng heart to nurture, ng hands to care for, Panginoon, to care. I praise you in their lives. Nawab, dagdagan pa po ang haba ng kanilang buhay. Ingatan po sila, Lord God. At sa mga nakakapakinig, sa mga kapatid namin, nangangailangan ng kalinga ng isang ina, O God, punuin mo yung kanilang desire. Because sabi mo sa iyong salita, na inalagaan mo ang Israel na kagaya ng isang inahin na tinitipon ng kanyang mga sisiw. Nawa, Lord God, lukuban mo sila ng iyong pakpak, O God, that they may know the warmth of your love, O God. I pray, you are Father to the fatherless, you're the hope to the hopeless, O God. We thank you, we glorify your magnificent name forever and ever. In Jesus' name, amen. Papuri sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Makakaupo na po. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.